Your Honor, kasi ang confidential fund ay public funds pa rin naman po. So it must follow the strict accounting and auditing rules po para maiwasan po yung misuse. Hindi sikreto ang confidential funds na hindi maaaring isa publiko. Ito ang makailang beses binigyang diin ni Attorney Roderick Wamil, State Auditor ng Commission on Audit at pangatlong witness ng prosecution para sa Article 1 o ang umano'y maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Wamil, former State Auditor ng COA, Intelligence and Confidential Funds Audit Office o ICFAO, mayroong rules and regulations na dapat sundin sa paggamit ng nasabing pondo. Ito ang nakapaloob sa Binong Joint Circular 2015-01 o Guidelines on the Entitlement, Release, Use, Reporting and Audit of Confidential and/or Intelligence Funds. Nakasaad dito na kinakailangan ilahad ng bawat ahensya o tanggapan sa kanilang reports ang mga tiyak na paggagamitan o pinaggamitan ng pondo. Based po dun sa joint circular, dapat naka-indicate po dyan yung specific programs, activities and projects po na pagbabasehan ng kanilang confidential disbursement po. Yung specific confidential activities po na kanilang pagbabasihan, since yan po ay plano, dyan po nakabase yung kanilang confidential expenses. Nilinaw niya na bagamat confidential in nature ang nasabing pondo, kailangan pa ring mailahad o maidetalye ang paraan ng paggamit at kung saan ito napupunta. Mr. Witness, para klaro po sa mga nanonood, kapag pinag-uusapan po yung confidential and intelligence funds, chine-check pa rin po ng COA kung paano ginastos yung pera. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Okay, so ibig sabihin, confidential funds, kailangan busisiin pa rin yung pinagkagastosan. Tama po? Yes po, Your Honor, kasi public funds po siya. Kasi public funds. Okay. Ngayon, yung mga resibo na hinihingi nyo sa COA, again, para sa mga nanonood, para saan ba talaga yung mga resibong iyan? Kailangan po kasi naming malaman kung talagang bumili po sila nung kanilang mga binili, Your Honor. Paliwanag pa ni Attorney Wamil na protocol ng COA na alamin kung paano nagastos ang pera upang hindi maituring na irregular expenditure ang naging paggamit ng confidential funds. Since ang audit po namin ay document-based, so nagbe-base lang po kami dun sa sinasubmit sa amin. So kapag hindi po properly liquidated, meaning hindi submitted lahat ng documents or yung documents ay hindi compliant dun sa requirements ng joint circular, nagkakaroon po ng presumption na yung amount is put to personal use or benefit po. Gayunpaman, inihayag niya na walang tiyak na probisyon sa Joint Circular 2015-01 na nagbabawal o nagpapahintulot sa paggamit ng mga alias o code name sa mga acknowledgement receipt ng confidential funds. Inamin pa ni Attorney Wamil na hindi bineberipika ng COA kung tunay o alias ang mga pangalang nasa mga acknowledgement receipt dahil compliance audit lamang ang saklaw ng kanilang gawain. Jed Meresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.